Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa mga Ascended Masters, Holy Spirit, Angels, Archangels, Universe, Ancestors, Spirit Guides, Elementals, and syempre sa ating mga animal spirits. But for now, syempre, ang kukunin po natin message ngayon. This is from my client, no? This is actually reading from my client, a regular client of mine. Humingi po siya ng message or reading para po dun sa kanyang person na nagkaroon po sila ng konting tampuhan. So, alamin po natin kung ano po ba yung mga blockages, no? Kung meron po bang ito po kasi nagpapaalaga po to para maging hindi po pasukin, no, ng gayuma uli, no, ng gayuma yung person niya, kasi po dati po itong nagayuma or na manipulate po ng somebody na kaya po almost a year, no, na hindi po sila nagkaroon ng contact. But after that na nagpa-ritual po siya sa akin is nagkaroon ulit siya ng contacts, and now is nagkikita na po ulit sila, and this is hindi po siya Pinoy yung person niya. So, foreigner po. So, ito po is, alamin po natin kasi po lately is nagkaroon po sila na parang misunderstanding or may tamang duda po si client. So, andito po yung gusto niya magkaroon ng confirmation kung totoo po ba o hindi yung mga nagaganap na yun. So, ang babasahan po natin dito is yung person niya. Okay? So, kung sino man po makaka-resonate dito at hindi po nakaka-subscribe at gusto niyo po lagi ng update, no? So, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. And, again, sa mga gusto po magpa-private reading, magpa-gamot, no? I'm a divine healer also and a ritualist, no? So, yun nga po, nagbabaklas po ako ng mga gayuma para po magkaayos ulit or magkaroon po ulit ng balikan or bumalik po yung sigla ng relasyon. Especially po sa mga pamilya na po, may mga pamilya na po, no, yung inahas po ang mga asawa, nasira ang pamilya, apektado po ang mga anak. Yan, so yun po yung binubuo po ulit natin na winasak po ng mga itim na mahika. Okay? So, again, sa reading po, isang kailangan po dito is magpabook po muna tayo para po first schedule, no? So, hindi po tayo ora-orada po nagbibigay ng schedule. So, may line up kasi tayo. So, kailangan niyo po mag-patiently wait for your time. Minsan nga po talagang sa dami po ng ginagawa ko rin po, minsan po talaga nagkakaroon ng nawawala po minsan sa schedule, no? So, ako po yung humingi po ng kapatawaran dun sa mga yun. Actually, meron po akong isa, I think that is from ano bang country yun? Basta ibang bansa po. At till now, hindi ko pa po nababasahan. So, now, is kuha po tayo ng, yun, yung message po na yun para po dito sa client ko na to. Okay? So, syempre, hingi po muna tayo ng basbas. Then, magpo-pause po ako mamaya kasi, anuhin ko po yung card para po pumasok po yung energy ng person niya. Mahal ang Diyos sa masalangit, mahal sa Kristo, mahal ang Birheng Maria, mahal ang Santo Niño, pakibasbasan po niyo, napakalalakas sa kapangyarihan, banal ang dugo, banal ang espiritu ng cards na ito, para po makapagbigay ng mensahe sa tagapanood. Kami po inyong bigyan lagi po ng kaligtasan, ilaw po sa ng kapahamakan, disgrasya sa kuna, at itong klase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat po na may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay. So, ito po, magpo-pause lang po ako sandali para lang po bigyan ng energy from the person na gusto po ng aking client. Okay? So, let's start. So, alamin po muna natin kung ano po ba, no? Siguro messages muna. So, actually, ito is more on talagang oracle cards, no? So, ito po is bihirang-bihira ko. Ito, ewan ko, hindi ko pa ata nagagamit to. So, bobe naman nung po natin. So, meron po mga katanungan po itong person ko, itong client ko na ito. So, tingnan po natin kung ano po yung ibibigay na mensahe ng ating spirits na nandito or mga guides para po sa kanilang dalawa. Kung ano po ba talaga ang nagaganap.
Okay? Ano ba ang dapat nalaman nitong person, itong client? Okay, so we have two cards. So you're taking too much energy. That's unhealthy. This situation will be victorious. So, siguro itong client ko actually, no, about sa person niya is masyado siyang siguro out of parang traumatic experience talaga na nangyari sa kanya na almost 8 months, no? If I'm not mistaken, 8 months yung na-mention niya sa akin na hindi sila nagkaroon ng contact. Talagang as in nag-ghost si person, yung person niya. So talagang parang every now and then, parang konting kibot, konting hindi mag-report, hindi tumawag or what, or nasa ibang lugar. Isa dito na po yung tamang duda na po siya. No? So yun po yung parang, yun po yung nangyayari sa kanya ngayon. But, kung halimbawang ito is ito tolerate niya, talagang very unhealthy talaga yung energy na yun na parang masyado siyang doon nagfo-focus. Parang doon na totally umiikot yung mundo niya. No? So, ang maganda rito syempre hinay-hinay. Kung sa inyo man po ito, ganun po dapat nyo rin pong gawin. Ano? So, this situation will be victorious. So, meaning, hindi naman po sila magkakaroon ng failed relationship. No? So, still, nandito po yung guides or guidance, no, ng Holy Spirit, ng protection para po dito sa relasyon na to. Ito po is, gusto niya lang po na magkaroon ng clarification kung ano na po ba talaga nangyayari doon sa kanyang jowa. No? So, kaya po siya nagpa-reading. Okay, so we have also the work you put in is paying off. And moon energy is amplifying the situation. So, this is affected, no, ng moon cycles, no, na meron. Pero, yung the way na kung paano niya to pinapaalagaan, inaalagaan yung relasyon, ito na nangyayari na. Kung bagay sabihin, nabubuo na, nagiging healthy naman. Though, ang nangyayari po kasi ngayon is nagiging unhealthy because of too much, no, na po yung binibigay niya. Too much love will kill you nga daw, diba? So, hindi maganda. So, ito, kakausapin ko ulit to later para to clarify or para pagsabihan din. No? So, maganda naman po, no? So, moon energy is amplifying the situation. So, parang, ang nagkakaroon, kasi katulad po ngayon, ano, hindi lang po sa moon, no? Hindi lang po sa moon cycle, but also the Mercury retrograde na nangyayari. Ang dami po nangyayari sa Mercury retrograde. Sa communication, especially, sa mga ganitong klase ng relasyon na nagkakaroon po ng blockages, delays, conflicts, no, may mga ganyan po talaga pagka nagkakaroon po ng Mercury retrograde. But ito po is kahuli-hulihan na po itong taon na to, wala na pong papasok, so mag-antay na naman po tayo next year. So, pagka ganito po at into spiritual po kayo, hindi na po natin may iwasan to, no. So, kung mapapansin po ninyo, bakit parang ang bigat pati sa negosyo, yung mga ganyan, ano, sa love life, parang lagi nag-aaway, lagi may litang ulo, on off, mga ganon. So, because of, they are affected, no? Hindi lang po ng moon cycle, but also the Mercury retrograde. So, the fifth card here is, there is not enough faith to manifest your desires. So, yun, totoo naman, actually, ito is nagiging parang paranoid or parang tamang duda lagi because of, maybe talagang wala na rin siyang tiwala. So, meron na siyang trust issues talaga dito sa person na to. Kaya, ganito po nangyari. So, what else? Anything, mga guides? Thank you. So, are there too many obstacles and blockages? Yes, yun po ang nangyayari. Kung ito po kasi is talagang ipapasok na lagi, na yung too much energy, na talagang yung energy naman is hindi naman positive kasi nga tamang lagi nag-iisip siya, ay naku, may babae na naman nakipagkita naman sa ganito, ay may kasama na naman babae ito, uulitin na naman sa akin ng ganito. Pagka ganun po lagi yung thinking natin, talaga po ang mangyayari is magkakaroon talaga ng obstacles, magkakaroon talaga ng ng alam niyo ng conflicts, no, or yan, obstacles, no, and blockages talaga. Yan, ngayon po nagkakaroon sila ng blockages sa communication. So, aalamin po natin yan namin sa pamamagitan ng isang tarot, ng oracle deck ko. So now is the time, no? Okay. So, this is the time. This is the time for them, no, to parang
for them to realize na they are really meant for each other. Kasi, this situation will be victorious. So, yung relation na meron sila is for lifetime na to eh. Yun nga lang po talagang hindi ko rin po minsan mapigilan itong person na to, itong client ko na to na mag-isip. Kasi nga po, sa nangyari sa kanya. At sa nangyari sa ginawa sa kanya. No? It's because of meron po talagang third party or gayuma na nangyari po dun sa person niya, sa boyfriend niya. So, the work you put in is paying off. So, eto na, no? So, nangyayari na nga po. Kumbaga, yung hirap niya, yung pagpapahalaga niya sa relasyon, yung pagmamahal na binigay niya, effort niya, pag-aalaga niya dito sa person niya na to, sa boyfriend niya, is now paying. So, andito yung maganda ang nangyayari. Nagkakaroon na sila ng pag-uusap, mga ganyan. And this is now. It's happening now. Ito yung nangyayari. So, yun nga lang, talagang meron lang siyang mga sinasabi sa boyfriend niya na ganito, ganyan, na syempre kinasasama rin ng loob ng isa. Kasi, me as a psychic reader, no, is and energy reader. So, andito po yung alam ko kung ano po yung nararamdaman talaga ng person niya towards her. Yun nga lang po talagang dahil nga po diyan sa nangyari sa kanya sa nakaraan na ghosting po to is parang ang hirap din po talaga minsan i-convince. Pero natutuwa naman po ko sa kanya kasi sa pamamagitan po ng reading, naniniwala naman po siya. Okay? So, we have not enough energy is put into this. Oo. Sa totoo lang, no, hindi po nila kailangan yung ganun eh, yung tamang duda, parang kailangan nilang i-erase, i-delete, i-cancel, yung mga ganun. No, kasi ang tatanda na din, edad na din, di ba? Kailangan puro saya nga lang, no, puro happiness. Huwag alisin na yung mga tamang duda. No? Okay, so for the last card, please. Thank you. A spiritual bath is recommended. O darling, I know you are listening. So, ang sabi ng ating Holy Spirit, ng ating guides dito, ng aking guides dito is you need a spiritual bath. So, ano ba yan? Maligo ka ng may asin. No? So, kailangan mo yan. Okay? So, let's see. Kung ano ba yung mga plano nito. I think ito uuwi to ng December. Pupunta to ng December dito sa Pilipinas. So, ano ba yung mga plano nito? Okay, so ano ba yung mga plans niya? No? So, etong taong to, etong person mo na ito is talagang punong-puno ng takot. No? Or maybe ngayon, ang nangyayari din, kung ikaw paranoid, siya rin paranoid. No? Siya rin is, ang dami niya din iniisip. No? Ang dami niya rin, I mean, nasa period of depression din to sa nangyayari sa hindi lang ikaw apektado. Siguro ito sa kaantay din to na i-message mo siya, ganun, kamustahin siya, ganun. Okay? Ang pakiramdam niya kasi is lagi mo siya nabubuli. Ang pakiramdam niya kasi is lagi mo siyang, maybe naaway mo. Ganun. So, parang ang dami mong, parang ang lahat sisi sa kanya, yung mga tipong ganun. Ayaw niya nun. At tatamang sino, di ba? So, ang kailangan mo dito, alam mo, mag-pray ka talaga. No, kailangan mo talagang ipag-pray lahat. Hindi, kasi alam niyo po yung mga pagdududa, yung negative energy po. Ang cause po niyan, mga demonic entities. No, may mga bulong-bulong po yan. Okay? So, we have this daydream book, di ba? Nangangarap to, maraming pangarap to sa inyo eh. No? At actually, ito ha, etong person, etong client ko na ito is, meron silang parang negosyo somewhere dito sa Philippines, no? Na, resort, no? And sa nakikita ko dito, we have the beach here and coconut tree. So, maybe andito rin yung talagang umaasa siya, no, na magkakaayos din sila and also to fulfill their dreams na magkaroon talaga ng maging successful tong business na to, no. So, andito yung hopefully, and ito naman is no, ito nga nightmares na to. And naka-reverse naman siya. So, ibig sabihin, ito yung gusto niya ring mag-end. No? Ito yung gusto niya mag-end, yung magkaroon sila ng, hindi naman po kasi porket may nightmares, dito is about bangungot na. I mean, alam niyo yung nangyayaring struggle sa relationship nila. Gusto rin matapos nitong person niya, nitong lalaki. No? So, gusto niya rin magkaayos sila. Gusto niya rin na maging parang kampante itong client ko sa kanya. Okay?
So, another 5 cards po tayo, no? Alliance. Promise. Oops. Okay, so we have the alliance in reverse. Yes, ito kasi ang kulang. No? Talagang wala siyang trust, no? Na talagang siya ay talagang kung itong person na to, itong lalaki na to is talagang andito yung siya na ang gusto niya makasama habang buhay. Pero parang still nga may doubts, fears itong client ko, no, dito. But kahit na gano'n na nagkakaroon sila ng kaguluhan, misunderstanding, miscommunication, still andito yung promise nitong Koreano na to or itong person na to, dulas na tuloy ako. So, andito yung talagang assurance, no, and confirmation na talagang they are really meant for each other. And we have 2 cards pa here. So, ito po talaga is talagang nalulungkot and always looking na lang for their memories, no. And, naku, watch out. Okay, watch out ka dito, girl. Kasi possible na magkaroon ng accident to. And hopefully, wag naman matuloy. Okay, pasagin natin yan. So, this person of yours is in danger. So, please, keep on, magkaroon ng communication dito. Okay? So, watch out. And keep on praying na wag mangyari to. Oops! Possible na, nako, wag naman. Ayoko isipin. Ayoko sabihin. Basta, magkakaroon ng accident itong person mo. So, make sure na ipag-pray mo siya na maging safe siya sa araw-araw. And alam no kung anong cause nito because of andito nga yung paranoid siya or andito yung kasi nga nalulungkot siya, stress siya, depressed siya, yung ganun. Kasi nga wala kang tiwala sa kanya. Okay, so what are the blockages ba? Sa inyong dalawa. Giving too much. Masyado kayong in love sa isa't isa. And kailangan nyo syempre na mag-give and take. Kumbaga, wag masyado. Kasi nga sabi ko nga, too much love will kill you. Okay, so parang andito yung fated to be alone. Parang ito ngayon yung iniisip mo, no? Meron kang thinking, no, na parang gusto mo na lang muna mapag-isa. Or because of parang yun nga, may na-discover ka, that's why andito yung ikaw din mismo is parang ayaw mo muna ito makausap or what, no? So you are parang yung thinking mo na you are meant to be alone, it's not true, no? Parang you want to give up on love because you are thinking na parang you are meant talaga na siguro iniisip mo talagang siguro hindi kami para sa isa. Siguro may mga ganun kang thinking na kasi di naman lalabas to no, pero sabi nga dito sa card, no, it's not true. Okay? Hindi totoo yan. Kasi you are really meant for each other. Okay? So, anything else? Too risky. You feel like it's not worth the risk. But opening your heart is a risk worth taking. So, kailangan mo na talaga lagi mag-open. I mean, maging open heart. No? And huwag kang parang laging tamang duda. No, yung mga tipong ganun. Though, talagang yung relationship nitong dalawang to kasi is talagang very risky kasi long distance relationship to. And to think na talagang may ganitong pangyayari sa kanila before from the past, no. So, hindi ko rin talaga masisisi to. That's why andito po sila sa akin para po magpaalaga na hindi po magkaroon ng mga, I mean, alam niyo yun yung tipong may pumasok na naman ng manggagayuma, mga ganun, no. So, yun. So, unlovable. Practice radical self-acceptance and love yourself with all your flaws. Yes. For sure, may mga flaws to and alam naman niya yan at pinagsabihan ko na naman. So for some of you na mayroon po dito nga parang nakakaramdam din po ng ganito, wag po, no? Kumbaga, kailangan po talaga is accept all your flaws, accept po yan, pero wag naman po yung very drastic, no? Wag naman yung exaggerated, no? Kasi minsan pagka-exaggerate na rin po yung pag-iisip natin, toxic na po yun na ikinawawasak na rin po ng hindi lang po ng relasyon kundi ng pagkatao po ninyo. So ang kailangan nyo po talaga dito syempre is ayusin, and again may balance po tayo kanina sa reading, so kailangan po balance and at times you feel so unloved, no? Parang andito yung akala mo dinidisregard ka niya, ini-ignore ka niya, no. So
Ang kailangan mo lang talaga dito is, para kasing alam nyo, ang nakakaramdam nito actually, itong person niya, na parang hindi talaga totoo yung pagmamahal nitong client ko sa kanya. Kasi siya nga yung parang, yun nga laging, parang nakakapagod din. No, lagi siyang pinagdududa. Napapagod din po yan. Kasi andito na nga po yung bumalik na siya and trying, I mean, nagbibigay siya talaga ng efforts, love, no, pagpapahalaga sa relasyon. But, ito po kasing client ko talagang may something na talagang trauma. That's why andito yung pakiramdam niya. Minsan parang baka pinasok na naman, I mean yung mga spell work nga na yan. But no, no, so kailangan talaga is uh, pagka ano din, ano hindi yung relasyon talaga ingatan, no? And we have the body shame. So at times you feel so unattractive to others, work on accepting yourself, loss and at all. So yun, maybe parang insecurity, no, kasama doon, na baka nakahanap ng ibang batang babae, mas sexy, sariwa, may mga tipong ganon, no? So, wag yan, wag ganon, okay? So, even the fear of touch, parang still, ibig sabihin kasi parang puro duda pa rin talaga tong client ko, na kahit na andito yung pinapakita na yung buong pagmamahal sa kanya ng boyfriend niya, meron pa rin mga siguro 20 to 30% na duda na parang pakitang tao lang. Or maybe, ngayon lang kasi, ngayon tayo nagkita, pero pagka wala na ako sa paningin mo, iba na naman yung tinitingnan mo, hinahawakan mo. Yung mga tipong gano'n. Okay, so we have the unworthy. So you deserve an amazing relationship. Take steps to heal doubts about yourself. Yes. Diba? Tigilan ang pagdududa, may goodness, no? So, yun ang pinaka the best. More bonding, more time, spend together, daytime. Yan, love, love, love lang. Kasi talagang pagka gano'n na puro doubts, parang lahat, wala eh, parang baliwala lahat yung mga efforts ninyo in the end. And hiwalayan talaga ang mangyayari. Okay, so stuck in the past. Ikaw to, darling. So you are always stuck in the past. Let go of your ex completely. Yung mga pinangyarihan nyo noon, I mean, mga nangyari noon, let go. No, let go nyo na yan. So, andito yung parang, kasi parang, di ba, ilang months kayong hindi nagkita, ilang months kayong hindi nagparamdam, I mean, nagparamdam to, then parang consider that as parang ex mo na. No? So, i-let go mo na yun. Kalimutan nyo na yun. Kalimutan mo na rin yun. Huwag mo na rin isipin na baka maulit-ulit yung ganun. Okay? So, kung andito po yung papapahalaga at alam nyo yung naging cause noon, so kailangan talaga mas parang triplihin natin yung pag-aalaga, pagmamahal, pag-iintindi dito po sa person natin. At ikaw din. Ganun ka dapat sa kanya. Parang, i-welcome nyo yung parang nag-iumpisa ulit kayo from the scratch. Ganun. Need rescuing. You are waiting for love to save you, but you must stop waiting and start looking. So, you are waiting for love to save you. So, huwag ka nang mag-antay. Ikaw na kumilos. Ikaw na yung gumawa ng pamamaraan, no, para magkaroon ulit or bumalik ulit yung dati yung samahan, dati yung way of communication, mga ganyan. Sa mga ganito po kasi klaseng relasyong LDR, bawal po ang pataasan ng pride. Bawal po yung pataasan ng ihi. No? Kailangan po natin magpakumbaba. Kahit naman po saan. Kailangan po natin magpakumbaba. Hindi lang po sa relasyon. No? Sa lahat po ng bagay. No? And i-let go nyo na po lahat ng mga nakaraan. Tapos na po yun eh. Diba? Tapon nyo na po yun. Basura nyo na po yun. Hindi na po kailangan balikan ng balikan yung mga ganong klase. Kasi kung babalikan po natin ang babalikan yan, wala pong mangyayari. Gulo lang po talaga. And yung pagbibigay nyo ng sobra-sobrang pagmamahal din po. Ang hirap po nun eh. Alam ko po yan, napakamahirap po. Madali pong sabihin na medyo ibawasan ng konti. Pagka meron po kasi talagang tao na kahit na niloloko ng harap-harapan, kahit po sinasaktan na nga yung iba, binubugbog na, pero nandun pa rin. Parang pakiramdam nila parang tattoo ba? Masakit ang tattoo, pero pagka natikmang mo na ng minsan, hanap-hanapin mo. Ganon din yung iba. Pag binugbog, andyan yung talagang parang hinahanap ka. Ano yun? May ganon po talaga tao, my goodness. No? Pero, dito naman po is, kalimutan nyo po yung nakakaraan. So, ang kailangan po talaga dito is i-treasure nyo po yung moments, no, na nandito kayo, magkasama kayo, especially po sa mga LDR. Kailangan po talaga is i-treasure nyo po yung time
no? And iparamdam ninyo na kayo totoo, na nagmamahal sa kanya, na hindi lang po kung ano man ang gusto niya sa kanya, kundi yung presence niya, pagmamahal niya, attention niya, yung time niya. Okay? So, mas maganda po yung gano'n na iparamdam po natin sa tao yung talagang true feelings po natin. And gano'n din naman igaganti niyan sa inyo. Okay? So again, ito po yung reading ng aking client, and hoping sa mga naka-resonate po at hindi pa po nakaka-subscribe, again, please click the subscribe button, paki-like and share din po, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. And sa mga magpapa-appointment po, no, at sa gusto po magpa-book ng reading for more clarification, confirmation kung ito po ba is para sa inyo, book lang po kayo. So mag-chat lang po kayo for booking, no? So para po di po tayo magkaroon ng problema sa schedules. Okay? And that's it. And what else? Yun lang naman. So, hoping na magkaayos tong client ko na to. Anyway, pagka nabasa niya po ito, mag-uusap po kami. So, wala naman pong ano, kundi parang nagkaroon lang po sila ng misunderstanding talaga because of mga tamang duda po nitong person ko dito sa boyfriend niya. Okay, so sa healing na po tayo. Close your eyes and bow your heads. Okay, so maraming salamat po. God bless us all in love, peace and hope. Bye!